Nagpapasensya sila. Gago ka. Nga mo mag-inadad! Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-asawang brutal na pinatay sa Samal Island, Davao del Norte sa Mindanao nitong Oktubre 17 ng kasalukuyan matapos atakihin sa loob ng kanilang inuupahang bahay. Ayon sa balita, bandang alauna ng madaling araw nangyari ang krimen nang pasukin umano ang bahay ng mag-asawa na kinilalang si Jonathan Prado, 43 years old, at ang kanyang may bahay nitong si Ferl na edad 31 years old. Batay sa investigasyon, napag-alaman na pinagtataga umano ang mag-asawa gamit ang itak at posible pa umanong hinali ang babae bago pinatay dahil daw sa mga nakikitang palatandaan. Sa salaysay ng ama ng biktima, tadtad umano ng sugat ang ulo at katawan ng kanyang anak at manugang at ginilitan pa daw ang mga liig. At batay pa sa investigasyon, napag-alamang patay ang mag-asawa matapos umanong puntahan ng katrabaho sa kanilang bahay dahil sa hindi pumasok sa trabaho si Jonathan na isang head security guard sa isang mall sa Davao City. Nalaking gulat na lang ng katrabaho nang madiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-asawa na duguan at wala ng buhay. Tanging ang anak na lang ng mag-asawang 2 years old ang nakitang buhay sa loob ng bahay. Ngayon, hawak na ng mga kapulisan ang suspek sa likod ng brutal na pagpatay sa mag-asawa na umano'y aktibong sundalo at iginiit daw nito sa kapulisan na kaya daw niya nagawa ang pagpatay dahil daw sa kanyang kalasingan. Pero sa salaysay ng mga residente sa lugar, nasabi na ang sundalong pumatay sa mag-asawa ay may lihim daw na pagtingin sa babaeng biktima kaya daw niya ito hinalay. Nagpapasensya sila. Gago ka, pasensya. Mo nang gitagda daw. Wanga ka, kung nagkagusto lang ka, pwede naman ka ma-approach ni Nahan. Misturya lang ka. Nga mo mag-gitagdad. Gago ka, asan mo na una. Tangin na ka. Teka, nawala na mong mama. Mauna naman ito akong inampingan. Di ka ba ito? Mati ang ginahan. Gamay puto ba? Gamay puto. Buhat sa pagpatay sa akong anak sa akong umagan, murag dili makaon. Tao murag hayop ang ilang gibuhat. Gitadtad ang ulo pa human. Di kuwan pa ang iyo. Murag dili ko pagkatawat. Dahil sa pangyayaring ito, marami ngayon ang umaasa na sana'y maibalik ang bitay gaya ng batas ng Saudi na pag buhay daw ang kinuha, buhay rin daw ang kabayaran. Dahil hindi daw sapat na kabayaran na makulong lang ang kriminal habang buhay. Dapat raw dugo sa dugo, buhay sa buhay para matigil na raw ang ganitong karumal-dumal na patayan sa Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, pabor ka ba na maibalik ang bitay sa Pilipinas? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.